Isama natin sa ating mga panalangin ang mga susunod na intensyon. Para sa pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Arzola Arnaiz family, Melissa Garment and family, Marie Nazaret Paterno, Terna Moreta and family, Robelyn Ovinia, Cristina de la Cruz, Christine May Icabo, Mr. and Mrs. Mark Padilla and family, Adelina Torrigosa, Aurelia Ioano, Gapay and Nicano family, Luz Divisa, Sumita Divisa and family, Cherry Atlawan, Emar and Emily Pereras, Jocelyn B. Rappos, Lisa B. Borger, Erwel B. Chudosio, Ryan and Connie Lansangan. Birthday, Adelva Dipol, Jenny Bernal. Para sa quick recovery, Priscilla Hermano, Rostom Isada, Marcila Tamonan, Abdullah Khalid Al-Dakhel, Maria Hermonia de la Cruz, Teresita Merapuente, Dominga Mediasa, Jose Ontiveros, Regina Ontiveros. Para sa special intention, Ortez family, Natividad Marquez, Jason Cabuglay, Jason Edward Paterno, Mona Mare Paterno, Sara Marie Paterno, Gregory Rose, Aquino family, Rodolfo Isada and family. Para sa mga kaluluwa na Celso and Ronaldo Ortez, Peletillo and Corazon Iluwag, Ernesto and Manuel Iluwag, Carmelita Ortez, Amancio Ronquillo, Francisca E. Devet, William Delia, Justin J. Salvino, Maria Teresa V. Lasaten, Antonio Hanoy, Alviriconda Hanoy, Maria Teresa Hanoy, Rachel de la Cruz, Elena Rivera, Vincent John Banuyon, Patricia P. Ocampo, Benido Narbonita, Maria Griselda Narbonita, Manny Narboneta, Corazon Javier, Hereño Valdez Sr., Eriño Valdez Jr., Paulina Valdez, Patrocina V. Asuncion, Leoncio Cruz Asuncion, Manuel Gregorio, Ascension Venus, Paulino Mendoza Sr. and Jr., Emily Mendoza, Salustiana Gregorio, Ernesto Adlawan, Teresita Adlawan, Premo Sario, Estelita Sario, Almario Baguio Sr., Labiana Baguio, Christian James Baguio, Steve Raffles, George Cayetano, Lily Cayetano, Aida Adventura, Silvestre Adventura, Poiki Power, Rinaldo Merapuente, Rashad Al-Sukayer, Marites A. Paglinayan, Cipriano Celso, Jose Ontiveros, Regina Ontiveros, Eladio F. Loraca, Vicente Sabatin Jr., John Michael Lalatan, Sherwin Tumawa, Vicente Sabatin Sr., John Michael Lalatan, Pio Inganya, Restituta Inganya, Baby Boy Alimina Inganya, Jaime Sedle, Raimundo Lanipa.
anim na linggo ng kaaliwang panahon, ating inugunita ang pambansang araw ng mga manlalayag at linggo ng mga migrante. Ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Marlon A. Magdosa, OFM Capuchin. Magsasalo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Ang pagpapalang ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, ang pagliligtas ni Jesus ay parang walang bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang itinatanggi. Kung paano tinatanggap at iniligtas ng Diyos ang lahat ng sanlibutan, sikapin din natin tanggapin ang lahat ng tao bilang kaloob ng Diyos. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng mga migrante at pambansang araw ng mga manlalayag. Ingatan nawa sila ng Diyos sa tuwina at maparam ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa pamilya. Ipinalangin natin manatili silang tapat sa kayamanan ng tradisyong Pilipino at maibahagi rin nawa nila ang pananampalatayang Kristiyano sa lahat ng kanilang nakasasalamuha sa ibayong dagat. At sa araw na ito, ay pinagdiriwang din po natin ang kapistahan ng ating patron ng mga misyonero na si San Lorenzo Luis. Sa buhay niya, kahit nahihirapan, sa likod ng mga kalungkutan, nagkaroon siya ng lakas para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay bilang isang Katoliko hanggang sa makating siya sa buhay na walang hanggan. Ang pananalig niya sa Diyos ang kanyang pinanghahawakan. Ganun din sana ng tayo at bakit kahit malayo po tayo sa ating mga kanyang pamilya, sa hirap, sa kalungkutan, sa kahirapan na ating nararamdaman. Huwag natin kalimutan na nandiyan ang Diyos na laging nagbibigay sa atin ng biyaya para lahat ng ito ay ating malalagpasan at makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, amin po nga natin ang ating magawang pagkakasal. Tayo lahat, inaamon ninyo sa mga patay ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumahaw ng nasal sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pag-uulan. Kaya sinasabi ko sa mahal ng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y nanalangin sa Panginoon ating Diyos. Pawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh
Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabagan. Padaluhin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mo sa amin ay inilalaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami ay gawin mong kasalo sa ipinagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsalpo ako. Para sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagagalak si Moises ng bahaginan ng Diyos ng kanyang espiritu, ang 70 matatanda at maging ang 2 pang matatanda na iwan sa kampamento. Pagbasa mula sa aklat ng mga Biblia. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anim na ulan. Kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng binigay niya kay Moises. Sila ay nagusmos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na niya tinulog. May naiwang 2 matandang lalaki sa kapamilya. Eldad ang pangalan ng isa, at yung isa ay Miguel. Tinawag sila kasama sa 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila ay nagpahayag noon. Nakita pala sila ng isang binata, at patakbong ito nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila suwayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto kong maging propeta ang lahat ng Israelita at makusmos ng Espiritu na Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tugunan, ating kabutihan tugon ay nasa loob ng Diyos. Ating kabutihan tugon ay nasa loob ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas ng walang hanggan. Ito'y utos na ang dulot ng tao ay pagbubuhay. Yang kaniyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahag ang kaisipan. Ating kabutihan tugon ay nasa loob ng Diyos. Yaong paggalang sa buwan ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iniral na banal. Pati mga hatol niya ay matuwid na hatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan tugon ay nasa loob ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinunod. Walang taong umuuna sa gawa niyang hindi ako. Kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang ko. Ating kabutihan tugon ay nasa loob ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan. At huwag mo itutulong na ako ay paghalian. Mamumuhay akong ganang na wala ng kapuntasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihan tugon ay nasa loob ng Diyos. Ipinaalala ni Apostol Santiago sa mga pang-api at mga pang-abuso na hindi nalilingid sa Diyos ang daing ng kanilang mga inaapi at may naaakong na hatol para sa pananamantalangin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol
Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at matunggol dahil sa mga kapitiang darating sa inyo. Pulong na ang inyong mga kayamanan at kinain na ang tama ang inyong mga dali. Kinain na ang kalawang ang inyong ito at ilang. At ang kalawang din iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uupo sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inibok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibigay sa mga umakas sa inyong pukilig. Bagos sa langit, sa pagdinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinagin ng mga ani na inyong hinapili. Nagpakalayo kayo at nagpasasa ito sa lupa. Nagpataba kayo na parang mga hayop na papadali. Hinatulan ninyo at pinamatay ang mga madumi. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Amang Diyos sa Kristo, ang salita mo ay totoo, kami ay papalarin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang pamamayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. magpuli sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapakalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagtawanan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagtawanan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking hilingang bato sa higit at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Doon ay hindi mamamatay ang mga tubo na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang hapon po sa ating lahat. Hindi naman siguro din sa inyo ang Marites at saka Parisol. Ang Marites ay huwag ka niyong magkukuhin. Maray ka ng Marites. Ang Marisol, si Maray taga-Solsol. Mga kapatid, mamaya papasok po tayo dyan. No? Dahil yan ang salitang ordinaryo na lang natin na napapakinggan. Pero ano ba ang implications po ito? Ano ba ang implications sa buhay ko? Ano ba ang nagalaman ito sa buhay po natin? Napaka-ordinaryo na lamang doon sa ating lipunan. No? Ang salitang Greek word of temptation sa Tagalog tukso ay skandalon. Skandalon. In English, scandal. Meaning ng scandal ay stumbling block which causes one to break or fall down. No? Skandalon. Stumbling block ang scandal. Let's say for example, pwede mo ito. Pwede mo ito. Sino naalala mo po yung chismis na sinasabi ng taga-Nayo doon sa Marit last week? Last week, ang chismis na kung saan bagong pari nakarating sa kanyang parokya, bagong parokya, ang chismis ay, Father, ang Nayo na yan, ang mga lalaki ay USA at tapusan. Ano yung USA? Under sa asawa, takot sa asawa. At pinatunayan ni Father po yun. Yun po yung kwento. Ngayon, no? Ang kwento naman, si Father naman ang bida. Siya ang bida sa chismis. Dahil si Father, kapag ang kasama ni Father ay bata, binabansagan siya pedophile. Mahilig sa bata. At kapag si Father, ang kasama niya ay lalaki, mahilig si Father sa lalaki. Kapag kasama naman ni Father ay mga dalaga, mga chicks, anong tawag kay Father? Chick boy, si Father. At kapag ang kasama ni Father ay mga manang sa simbahan at mga matatanda, anong tawag doon? May sugar mommy, si Father. Kahit saan si Father ay walang mapupuntahan. Si Father, mga kapatid, ay public entity. Sa lahat po siya. Sa Ebanghelyo, ginamit ang pangalan ni Jesus na mayroong nagpapagaling na gamit ang ngalan mo. Sabi ni Jesus, huwag mo silang karangan. Hayaan mo sila. Dahil sila nakita ng kapabalaghan, ng kabutihan na ginagawa ko. Walang hindi makagagawa ng kapabalaghan kapag nakakita sila ng mabuti at maayos at ginagawa ko yung nila. So, hindi kasama sa mga apostoles o mga disipulo. Hindi sila kasama ni Jesus. Pero, ginagamit ang pangalan ni Jesus sa paggawa ng kabutihan, sa pagpapagaling, sa paggawa ng misyon. It means, it is not exclusive. Hindi po sa kanila lang. Ipinapa-intindi ni Jesus sa mga disipulo na hindi lamang mo ako sa inyo. Kung hindi, doon din po sa iba. It means inclusive, kasama sila. No? Ganon din po, ang mga pare ay doon po sa lahat. Sometimes, hindi po napagbigyan yung iba, kaya nagkakaroon ng biases at nagkakaroon ng hindi maganda pakiramdam na hindi lang nanginginig lang ni Father, hindi lang nakakumusta ni Father, tapos pagod pa na si Father, tapos meron na pagkitian, nag-iba na yung damdamin, nagagalit na, nasisilo na, no? Kaya, si Father ay pagkalahatan, may tao din po si Father, no? Dito mga kapatid, wala pong pagkakamali ang
ginawa ang isang pare. Now, kung ang ginagawa ni Father ay binibigyan ng kulay, no? Doon na pumapasok si Marites at saka si Marisol. Na walang kasalanan yung ginawa ni Father. Pero yung nakakita na kung saan hindi niya alam kung anong istorya, anong totoo, at siya ang nagsasabi, nagiging Marites, nagiging Marisol. Hindi naman po si Father kung hindi sa ordinaryo natin pamumuhay. Doon po pumapasok ang iskandal doon. Iskandal. Bakit? Ano ba ang iskandal? Stumbling block. Ang sabi ni Jesus, huwag ninyong harangan, lalo na yung mga bata. Hindi naman po mga bata, kung hindi, mayroong mga matatanda na bata ang pananampalataya. It means in an organization or in a friendship na kayo'y nagsasama, kayo ay nagiging buo sa lugar sa panahon na iyon, at kapag kayo ay nakapagsalita ng hindi magaganda, na nagiging sanhi ng iba, na nagiging chismis, i-chismis ninyo ang iba, doon pumapasok ang pagkakasala. Mga kapatid, it is not ordinary. Bakit? Dahil binibigyan din ito ng ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon ng mga Hudyo, this kind of sin is scandal. Hindi yung scandal na may nakikita ka na hindi maganda. Kung hindi, ginagawa ko ito na nagiging stumbling block ka doon sa pananampalataya ng iba. Yung mga bagong pumapasok sa simbahan, yung mga bata na yung pananampalataya nila ay bata pa at hindi naiintindihan, at ang ginawa mo ay hindi kaaya-aya, stumbling block ka sa kanilang pananampalataya. O kahit na ang mga matatanda na bata pa ang kanilang pananampalataya at hirap sa labas at pumapasok sa simbahan, at mayroon kang sinasabing hindi maganda, nagiging stumbling block ka doon sa kanilang pananampalataya. Hindi lumalago ang kanilang pananampalataya. Kadalasan, ano ba yung simbahan? Bakit nakaganyan ang simbahan? Aatras at aatras yung bagong pananampalataya. Ang nagdadala sa kanila ay ang banal na Espiritu Santo para pumasok sa simbahan. Hindi po nagdadala ang masamang Espiritu dito sa simbahan. Kung hindi, ang Espiritu Santo, ang masamang Espiritu, ang nagpapaalis ng mga nasa simbahan para lumayo kay Kristo. Kaya, this sin is unforgivable for the Jews because you are teaching to sin. Unforgivable sin to another, to teach a sin. Now, it is not only teaching by preaching at what is sin, but your action itself is a sin. Kaya dito na lamang ang ating Panginoong Jesucristo. No? Napapansin niyo po ba? Napakaganda ng Ebanghelyo. Tapos, biglang siya si San Marcos. Putulin mo, dukutin mo. Ang tanong ito, paano po natin ito? Paano gagawin mo natin para maharap ng klaseng pagkakasala? Dito sa Ebanghelyo sinabi, kung ang iyong mata ang sanhi o ang dahilan ng pagkakasala, dukutin, dukutin mo. Kung ang iyong paa ang sanhi ng pagkakasala, ano sabi? Pakilakas. Kung ang iyong kamay ang sanhi ng pagkakasala, ano sabi? Kapag ang mga lalaki na umalis ang palayas-layas, saan pupunta? Ha? Anong sabi? Palayas-layas ang ginagamit. Anong sabi? Putulin ang? Ano ba? Yung mga putulin. Dito mga kapatid, no? Ito ba'y literal? Hindi literal. Ang pagkakaintindi, hindi pinapaintindi sa atin ni San Marcos. Kung hindi, ang ibig pagkasabihin lang ng ating Panginoon Kristo na sinulat sa mga disipulo ni San Marcos na sinabi ni San
sinusulat ito ay mawawala. Isinusulat nila na ginangklaro lang ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang ibig pakasabihin niya sa salitang ito, na dugutin at putulin. Ibig sabihin, seryoso siya sa ganung klaseng pamamaraan ng pagkakasala. Pero ay mo putulin, dugutin. Mas mabuti pa ang isang tao na bitaya na bato sa ig at itapon sa dagat upang mamatay, kaysa pumasok sa langit na buo ang mata, buo ang paa, ang kamay, pero ay hindi pala makapasok sa atin kasi impyerno, hindi na. No? Sa impyerno pupunta. Kaya seryoso siya na hindi ordinaryo yung klaseng pagkakasala. At lagi ko yan napapakinggan sa confession. Gossiping. No? Gossiping. That is a stumbling block of a faith of a person. Lalo-lalo na bagong usbong na pananampalataya. Okay? Kailangan matanggal ko yun mga kapatid dahil parang cancer po ito. Sakit na cancer. Na kung saan kumakalat sa katawan. Kailangan operahan. Ganun din, kailangan maghulog po itong klaseng kasalanan ng sa ganon. Our spirit and the Spirit of God dwells in us, would lead us forever. Magpapatuloy ang kabanalan ng Diyos na sa atin. The holiness of God in us. Dahil kung patuloy pong pagkakasala, mamatay po yung pagiging banal ng tao at hindi na makakapag-isip na may Diyos. Hanggang siya ay magpakamatay, hanggang siya ay pariwala na ang kanyang buhay. Ngayon, ano po ang gagawin natin? Ang sinasabi din sa Ebanghelyo ay yung bigyan, kung sino man ang magbibigay sa inyo ng isang basong tubig sa maliliit na ito, para dahil sa akin ay may dagipala. It means, do little things. Do an act of charity. Do little act of charity. Gumawa ka ng maliit na gawain na mabuti na pangkawang gawa. Pangkawang gawa. No? Of course, nandoon ang confession. Kasi sakramento, huwag ninyong kalimutan ang sakramento before this act of charity. Bakit mo na kapatid? Dahil sinasabi ni Jesus, kahit man ang kunting baso na makapagpigay sa maliliit na ito, napaka-importante. Pero yung maliit, bata sa pananampalataya, magbibigay ka ng baso na kapag-enhance sa kanilang pananampalataya na mawala yung pagkakuhaw, mawala yung pagkagutom, mabubusog, mawawala yung uhaw sa Diyos dahil napagbigyan mo yung craving nila na makikita ang Diyos na kung saan sa pananampalataya nila, sa pagdadasal nila, sabi nila hindi ko na makikita ang Diyos. Parang wala ng Diyos. Pero ikaw nakapagbigay ng konti, pero mabuti. Ay, ibig sabihin mga kapatid, ang pinakamahalagang bahagi sa buhay ng isang tao ay ang gumawa ng maliit na mabuting pangkawang gawa na puno ng pagmamahal at kabaitan na kahit hindi mo sasabihin o hindi mo kaya magsabihin sa kapwa-tao. Tanungin mo ang katabi mo. Wala pa. Tanungin mo ang katabi mo. Nakagawa ka ba ng mabuting halimbawa sa mga bata at sa bata o sa mga matanda na bata pang pananampalataya o hindi ko? Nakagawa ka ba ng mabuting halimbawa sa bata o sa matanda na bata pang pananampalataya? Sige, tanungin mo. Nakita ninyo yung wisdom ng Ebanghelyo, yung grasya ng Ebanghelyo. Nakain pa, kasalanan ka, humingi ka ng tawad ng Diyos. Tapos yung Pinas na hindi
isang bata pang kanilang pananampalataya. Bakit? Laging pinupunitaan ni Jesus ng mga bata. Hindi naman po bitiran na bata, kung bata pa ang pananampalataya kahit matanda. Gumawa na ng kabutihan para malighan sa kanilang pananampalataya. Kasi malayo sila sa Diyos na dahil sa iyo, ikaw ay nakakarinig. Malaking gantimpala ang iyong matatanggap. Ang sino man ang ibigay ng isang basong tubig sa maliliit na ito na dahil sa akin ay tatanggap ng gantimpala. Bilang tayong mga makasalanan at yun ang gagawin natin. Tatanggap at tatanggap tayo ng gantimpala. Kung ang gagawin natin ay nagpapatuloy sa pagkakasala, kinaklaro ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong kang kakalagyan. Isang part sa buhay. Pero, kung ikaw ay magbaling loob at gumawa ng kabutihan sa mga maliliit na kanyang minamahal, mayroong kang gantimpala. At ang gantimpala na yun ay buhay na walang taga. Ikaw, saan ka? Sa kalimutan o sa kanan? Ano ang hinihingi ng ating Panginoong Jesucristo? Gusto lamang niya mga kapatid that we have to set a good example to the little ones. Because children are great imitators. That's why give them something great to imitate. Amen. Magsitayo po ang lahat, palipayan natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Jesus. Isama namin ang Panginoon natin. At katawang araw siya dalang ng Espiritu Santo. Pinangalan sa pagkakayang pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Pinako sa krus ng matay hindi. Nanawag sa kanyang kawalan ng mga na may kanyang araw ng mabuhay ng muli. Umakyat sa langit, nanulog sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang pumula ng rito at buhos sa buhay at buhay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbuhay ng hindi na namatay ng araw, at sa pagbuhay ng namatay. Taglay ang pagtitiwala na lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang migrante at malalayag sa po ng kanilang mga pamilya na hindi tayo manalangin ang ating itutugon. Panginoon, bigin mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Patuloy na huwag gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalaya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Pangalagaan ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nanginulila, at mga biktima
itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, tinig mo ang aming panalangin. Mapagpala ng Diyos, digin mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagkabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa dalawang bahagi ng pag-ibig ang hiling ng Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nagkakilala ng Panginoon ng pag-aalis sa iyong mga kamay, sa kapilihan at katamalan sa ating mga Panginoon, at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming pagkahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin ay umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisihawin ng pagpuri sa iyo na walang mupay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pamanaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagkahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan, na ipahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong tulad ng kalupan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa anak mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay dahil din ang lahat ng mga pumanaw. Kawahan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo at pagkitapatin kami lahat na makasalop sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isa na sa ina kanyang karisalisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikakarakal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin tinuturo ng Panginoon sa Kristo.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sa itutan ating mga kasalanan. Papalad ang mga nilayahan sa kanyang higit. Hindi ako dapat magpapilay sa iyo, hindi sa salita mo lamang ay galayin na ako.
Ama namin mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami ay makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayon ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Paris announcement, September 27 and 29, 2024. The birthday of His Excellency Bishop Aldo will be on Monday, 30th September. He will be celebrating the Holy Mass at 6:30 p.m. All parishioners are invited to participate in this special occasion and pray for his good health. On October 1st, Tuesday, after the 6:30 p.m. Mass, there will be a short introduction on the extraordinary Jubilee Plenary Indulgence of St. Aritas. Those interested can join. On 2nd October, first Wednesday, we will have a Transitus in remembrance of the holy death of St. Francis after the Holy Mass at 6:30 p.m. The English Holy Hour will be on the day of St. Francis of Assisi, the first Friday, 4th October, from 4:45 p.m. to 5:45 p.m. On the first Friday, October 4th, will be the family fiesta in our co-cathedral, which will be blessed and inaugurated by His Excellency Bishop Aldo. We are looking for sponsors to support this event. All the proceeds will go towards the restorations of our co-cathedral. Every contribution, big or small, is warmly welcome and deeply appreciated. You can give your contribution at the parish office. All are kindly requested to give the extraordinary Jubilee Plenary Indulgence of St. Aritas during this particular year. The last day of this indulgence will be on October 23rd of this year. Additional announcement. On the way, Methodist is inviting everyone to their Live Catholic Conference 2024 that will be held on October 18 to 19, 2024 in Our Lady of the Rosary, Doha, Qatar. For more details, please contact Sister Joyce Mendoza at 6444-7326. For the updates, events, and announcement of the Holy Family Cathedral, Filipino community, please like and follow the Facebook page at Filipino Catholic in Kuwait, PCK. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa PCK, headed by Don Gormy, sa mga ministries, different ministries, pregnant groups, no? Sa matagumpay na pagdiriwang sa kapistahan ni San Lorenzo Luis. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa mga ministries na kung saan sila nagbibigay parangal sa mga tao na kung saan hindi ko na kayo isa-isahin napakarami ninyo. Na kung saan sila ay talagang ipinapakita kung ano po yung talento o grasya ng Diyos na ipinalaan sa kanila. Higit sa lahat ay sinabuhay ni San Lorenzo Luis na nasa buhay nila nung sila ay nandito. Alam ko na marami pong ganitong klaseng kakayahang kakaiba na kung saan nalalampasan ang mga paghihirap. Tayong lahat ay naghihirap at malalampasan po natin yon. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa paanyaya. Maraming salamat din po sa Philippine Nurses Association in Kuwait. Kakibat po dito sa ating matagumpay na pagdiriwang sa Lorenzo sa kapistahan. Sila din po ay nagkakaroon ng free medical check-up noon po sa likod. No? Blood pressure, yung
Sugar. Maraming salamat kay Ma'am Sheila Pinida at Dr. Nakalimutan ko. Basta may doktor silang kasama. No? Meron pa ako dito. Naalala ko. Ika. Wait ha. Grantos. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nandito po ngayon. Ikaw, the ministers, Juan, Sakritan, Secretary, Ate at sa inyong lahat mga kapatid, maraming salamat. Patawasan natin ang Diyos sa siya sa ating at mga diyan. Magsitayo po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. Iyo po ang inyong mga hulog at agatin ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo. May the Lord bless you. May the Lord give you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord give you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na natin wala na pagdiriwang, bumayo kayo na pinong ang pag-ibig at kapayapaan ang Panginoon sa Diyos.